Ang mga aralin sa video na ito ay una, ang 7 mortal na kasalanan laban sa mga babae. Ikalawa, karagdagang kaalaman at payo ukol sa aralin. Ang unang mortal na kasalanan laban sa mga babae ay ang panggagahasa o incest. Ito ay isang krimen na nagaganap laban sa isang babae o isang bata sa ilalim ng alinman sa mga sumusunod na kalagayan. Una, sa pamamagitan ng puwersa, banta o pananakot. Ikalawa, ang naagrabyadong partido ay walang malay o hindi namalayan. Ikatlo, sa pamamagitan ng panlilinlang o malubhang pang-aabuso ng may kapangyarihan. Sunod na kalagayan, kapag ang naagrabyadong partido ay may edad na, hindi hihigit sa 12 taon o kulang sa bait. At ang panghuling kalagayan, kapag ng isang tao ang kanyang sa bibig o ng ibang tao o anumang kasangkapan o bagay sa ng ibang tao. Ikalawang mortal na kasalanan laban sa mga babae ay ang sexual na panghaharas. Anumang hindi nais, hindi inaasahan at hindi makatarungang atensyon o kilos na sexual patungo sa isang babae na nagpaparamdam sa kanya ng hindi pagiging komportable, takot, hiya, pagkahiya o pagkagalit. Ikatlo, karahasan sa tahanan. Karahasan sa kababaihan at mga bata sa tahanan. Sa mga intimal na relasyon, ang karahasan ay nagaganap kapag una, isang gawa o serye ng mga gawa, pisikal, sexual, psikolohikal, ekonomikong pang-aabuso na isinagawa ng sinuman laban sa isang babae na asawa, dating asawa, live-in partner, may relasyon na may aspetong sexual o pagdidate, na mayroong anak, lihitimo man o hindi lihitimo. Ikaapat na mortal na kasalanan laban sa mga kababaihan ay trafficking, white slavery at prostitusyon. Maituturing na trafficking kung una, pagre-recruit, pagtatransporta, pag-harbor o pagtanggap ng mga tao. Ikalawa, may o walang pahintulot o kaalaman ng biktima. Ikatlo, sa loob o labas ng mga pambansang hangganan. Ikaapat, sa pamamagitan ng banta, paggamit ng puwersa o iba pang anyo ng pilitan, pagdukot, pandaraya, panlilinlang, pang-aabuso ng kapangyarihan o posisyon. At ang panghuli, para sa layuning sexual na pagsasamantala o prostitusyon. Tandaan ang mga ito upang hindi kayo mabiktima ng mga taong mapagsamantala. Maituturing naman na prostitusyon kung anumang gawa, transaksyon, plano o disenyo na kasama ang paggamit ng isang tao ng iba para sa pakikipagtalik o malaswang gawi na kapalit ng pera, tubo o anumang iba pang kapalit. Ang ikalimang mortal na kasalanan laban sa mga kababaihan ay ang sexual na diskriminasyon sa lugar ng trabaho. Ang mga babae ay kadalasang kinukuha pa rin sa mga trabahong ekstensyon ng kanilang mga papel na kasarian o sa tinatawag na pambabae na trabaho. Ang mga babae ay kadalasang binibigyan ng mga trabahong may mabababang kasanayan at sa mabababang sahod
na hindi nagpapaunlad ng kanilang pinakamahusay na potensyal. Bukod dito, ang mga kwalifikasyon tulad ng magandang personalidad, single at bata ay pinipili. Sila rin ay binibigyan ng mas kaunting pagkakataon na mapabuti ang kanilang mga kasanayan at ma-promote kumpara sa kanilang mga kapwa na lalaki. Ika-6, kakulangan o limitadong akses sa pangangalagang pangkalahatan at pangangalaga sa bata. Karamihan sa mga babae ay hindi makakakuha ng mahalagang serbisyong medikal sa mga klinika at ospital. Ang mga pampublikong ospital at klinika ay may napakabatuhang medikal na mga sangkap na maaaring ibinibigay ng libre. Ika-7, karahasan bilang resulta ng pang-aapi ng Estado. Isang mapang-api na pamahalaan ang nag-i-institutionalize ng karahasan o paglabag sa mga pangunahing karapatan upang pigilan ang politikal na pagtutol. Ang sexual na pang-aabuso bilang mga anyo ng pang-aalipusta ay ginagamit upang sirain ang dangal at lakas ng babae na biktima. Dumako tayo sa huling bahagi ng aralin, ang karagdagang paalala at payo. Tandaan, ang mga aralin na narito ay magbibigay kaalaman sa parehong magulang at kababaihan upang maingatan at maprotektahan ang inyong mga anak o mahal sa buhay laban sa pang-aabuso. Kung nakaranas ng pang-aabuso in any form, maaari po kayong tumungo sa pinakamalapit na police station sa inyong lugar. O di kaya, alamin ang mga emergency hotline sa inyong lugar. Marami pa rin ang mga taong handang tumulong sa mga biktima ng ganitong uri ng karahasan. Ipaglaban ang iyong sarili at huwag panghihinaan ng loob. Tandaan, ikaw ay mahalaga, buhay mo ay mahalaga. Marami kang maaaring magawa para sa ikabubuti ng lipunan at higit sa lahat, kabahagi ka ng bayang ito upang puksain ang mga mapang-abuso, maging inspirasyon sa iba at hindi mo kasalanan ang maling ginawa sa iyo ng taong mapang-abuso. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.